Nakakabingi yung katahimikan, no? Lalo na kung ang kapalit nito ay yung mga pangarap mong unti-unting naglaho na parang bula. Yung tipo bang one moment, you're on top of the world, valedictorian, future engineer, tapos kinabukasan wala na. Parang nananaginip ka lang pala. Isang masamang panaginip na ayaw kang gisingin. Ako si Rose. At ito yung kwento kung paano ko binitawan yung mga bituin para lang masilayan ng iba yung liwanag nila. Sounds dramatic. Well, my life back then was a freaking telenovela, minus the glitz and glam. Rose, anak, yung listahan ng bibilhin sa palengke, nasa lamesa na. Bilis-bilisan mo, ha? Baka maunahan ka sa sariwang isda. Yan. Yan ang alarm clock ko tuwing umaga. Hindi yung pangarap kong makatapos ng engineering sa Maynila. Hindi yung pangarap kong ako sana yung mag-aahon sa amin sa hirap. Kundi yung utos ni Mama na para bang yun na lang ang tanging direksyon ng buhay ko. High school pa lang ako, alam na ng lahat sa barangay namin, si Rose daw, yung anak ni Mang Cardo at Aling Nida, yun ang pag-asa. Consistent honor student, laging representative ng school sa mga Kisby. Sabi pa nga ni Rec Reyes, yung math teacher namin, Rose, you have the gift. Don't waste it, T. Gusto kong sabihin, Ma'am, paano kung yung gift ko, kailangan kong isangla para sa pamilya ko. Pero ngumiti lang ako. Life was okay, I guess. Mahirap kami, pero masaya. Si Papa, construction worker, si Mama, labada dito, labada doon. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Si Lisa, sumunod sa akin at si Junior, ang bunso. Simpleng buhay, simpleng pangarap. Ang pangarap ko noon, makatapos, makakuha ng magandang trabaho, para di na kailangang magbilad sa araw ni Papa. Para di na mapagod kakukusot si Mama. Pero yung piokay na yun, biglang nag-iba. Parang isang iglap lang. One rainy Tuesday, hindi na umuwi si Papa. Na-aksidente daw sa construction site. Dead on arrival. Ang bilis. Parang kahapon lang, pinapangaralan pa niya ako na mag-aral mabuti. Tapos wala na. Yung haligi ng tahanan namin, bigla na lang gumuho. At kasama doon, parang gumuho na rin yung mga pangarap ko. Naalala ko pa, ilang linggo matapos yung libing ni Papa, graduation practice na namin. Valedictorian ako. Dapat ako yung magbibigay ng speech. Dapat ako yung aakyat sa stage, proud na proud, kasama si Mama. Pero imbes na speech ang i-practice ko, heto ako, katabi ni Mama sa labas ng principal's office. Rose, anak, alam mo namang wala na si Papa mo, di ba? Malumanay na sabi ni Mama, pero ramdam ko yung bigat sa bawat salita niya. Hindi na natin kaya. Kailangan mo na munang tumigil. Tumigil? Saan? Sa paghinga. Kasi parang ganun yung naramdaman ko. This way world literally stopped. Ma, pero paano yung college? May scholarship offer na po sa akin yung isang university sa Manila, halos pabulong ko nang sinabi. Ayokong marinig ng iba yung disappointment sa boses ko. Yung hiya. Hinawakan ni Mama yung kamay ko. Magaspang. Magaspang dahil sa kakatrabaho. Anak, intindihin mo sana. Si Lisa, si Junior, kailangan pa nilang mag-aral. Sino ang tutulong sa akin kung mag-aaral ka pa? Panganay ka, Rose. Ikaw na muna ang aasahan ko. Walang luha. Wala akong pinakitang emosyon. Pero sa loob-loob ko, parang pinipiga yung puso ko. Yung uniform ko na plansadong-plansado, na isusuot ko sana sa graduation, parang bigla na lang lumukot sa paningin ko. Graduation day. Ang sakit. Nakatayo lang ako sa labas ng school gate, pinapanood ko yung mga kaklase ko na nakatuga, masayang naglalakad kasama ang mga pamilya nila. Narinig ko pa yung pangalan ko na tinawag, Rose de la Cruz, Class Valedictorian. Walang umakyat. Ang pumalit sa akin yung salutatorian. Umiti siya, pero nakita ko yung awa sa mata niya. Mas masakit pa yun. Niyakap ko na lang yung lumang uniform ko. Buti na lang pala hindi ko na sinuot. Baka mas lalo lang akong mapahiya. Umuwi akong mag-isa, dala-dala yung bigat ng mga salitang kisayang ka, Rose. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga gamit ni Papa,
Nakita ko yung college application forms na itinago ko sa ilalim ng unan niya. Maingat kong binuklat. Engineering. University of the Philippines. Pangarap. Ang linaw pa sa isip ko nung gabing sinulatan ko yun. Kasama ko si Papa. Sabi niya, anak, yan ang gusto ko para sa'yo. Maging engineer ka. Para pag nagtayo ako ng bahay, ikaw ang gagawa ng plano. Nagtawanan pa kami noon. Ngayon, hawak ko yung papel na iyon, pero iba na yung pakiramdam. Hindi na excitement. Kundi lungkot. Sobrang lungkot. Para akong nalulunod. Dahan-dahan kong tinupi yung application form maliit. Mas maliit pa. Hanggang sa naging kasing liit na lang siya ng isang kusing. Itinago ko sa isang lumang bowl, kasama ng mga medalya ko, ng mga certificates, ng picture namin ni Papa. Mga patunay ng isang rose na minsan, nangarap. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko yung mga luhang di ko na malayang tumulo na pala. Tiningnan ko sila Lisa at Junior na natutulog sa banig. Ang himbing ng tulog nila. Walang kamuwang-muwang sa bigat na pasan-pasan ko. Para sa inyo, bulong ko. Para sa inyo, gagawin ko lahat. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili kong mga pangarap. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi para mag-review para sa college entrance exam, kundi para pumunta sa palengke. Para magtinda ng gulay. Para maging si Ate Rose, ang breadwinner. Ang pangarap ko. Yun. Nakasara na sa bowl. Siguro, balang araw, bubuksan ko ulit. O baka naman, hahayaan ko na lang doon, maging alaala na lang ng isang tisana. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong itaguyod ang pamilya ko. At doon nagsimula ang lahat. Yung buhay ko na umiikot na lang sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga sa mga kapatid ko, at sa lihim na pangulila sa mga pangarap na hindi ko na napagpatuloy. Feeling ko, may parte sa akin na namatay nung araw na iyon. Ang tanong, kaya ko pa kayang buhayin ulit? O baka naman, huli na ang lahat? Lumipas ang mga buwan, naging taon. Ang palengke, napalitan ng isang maingay, mainit, at amoy sinulid na factory ng damit. Garments Factory. Dito ako napadpad, kasama ng daan-daang babaeng katulad ko, nakikipagpatayan sa oras, para lang may maiuwi sa pamilya. Hindi na ako si Rose, ang valedictorian. Dito, isa lang akong numero, isang kamay na mabilis magtahi, magkabit ng butones, magtiklop. Nakakapagod. Sobra. Nakakabato. Naman. Pero may kailangan akong buhayin, mga pangarap ng kapatid ko na ayokong matulad sa akin. At sa gitna ng ingay ng mga makina, ng sigawan ng supervisor, nang walang katapusang tela doon ko siya nakilala. Si Ray. Si Ray Benaobra. Hindi siya katulad naming mga ordinaryong trabahador. Medyo angat. Mechanic siya ng mga high-speed sewing machines, yung laging tinatawag pag may nasisirang aparato. Sabi nila, anak daw ng may-ari ng isang maliit na machine shop sa bayan, kaya medyo privileged. Guwapo. Check. Matangkad. Check. Mayabang. Medyo, pero yung tipo ng yabang na nakakainis pero, aminin ko, may dating. Unang beses kaming nagkausap, nasira yung makina ko. Badrip na badrip ako kasi quota system kami. Pag di ka umabot, wala kang bonus. Nakatatlong tawag na ako sa supervisor, wala pa ring dumarating na mekaniko. Nanggagalaiti ako. Miss, kalma lang. Baka lalong masira yan pag sinigawan mo, sabi ng isang boses sa likod ko. Paglingon ko, si Ray. Nakangisi. Naka-dirty white shirt na medyo may mansa ng grasa, pero bumagay sa kanya. Inirapan ko siya. Kanina pa to sira eh. Paano ako aabot sa kota ko nito? Chill ka lang, miss. Ako na bahala dito, sabi niya, sabay kindat. Napansin ko, ang ganda pala ng mata niya. Yung tipong nangungusap. Ay, Rose, ano ba tong iniisip mo? Focus. Mabilis niyang naayos yung makina. Ayan, okay na. Parang bago. Huwag mo na ulit sigawan, ha? Tapos ngumiti siya. Yung ngiting parang may kasamang libreng kuryente. Shems. Simula noon parang ewan. Nagkaroon ng konting kulay yung kulay abo kong mundo sa factory.
Pag napapadaan siya sa linya namin, sisilip siya. Minsan, may dala siyang malamig na tubig o kaya candy. Pampagising, sabi niya. Ako lang ba binibigyan niya? Hindi ko alam. Ayoko namang mag-assume. Hanggang isang hapon, uwian na. Grabe ang siksikan sa sakayan ng jeep. Parang sardinas kami lagi. Biglang may bumusina sa tabi ko. Motor. Si Ray. Sakay na, alok niya. Ha? Naku, wag na. Nakakahiya. Malapit lang naman yung amin. Actually, medyo malayo pa. Pero alam mo yon, pakipot effect. Alam ko kung saan ka nakatira. Nakikita kita minsan naglalakad. Sige na, Rose. Ihahatid na kita. Alam niya pangalan ko. Paano? Siguro narinig niya sa iba. Wala na akong nagawa. Sumakay ako. Medyo alanganin pa nung una. First time kong umangkas sa motor ng lalaki. Yung hindi ko kamag-anak. Ang awkward. Kapit ka, sabi niya. Baka mahulog ka, sisihin pa ako ng nanay mo. Napilitan akong humawak sa balikat niya. Pero nung bigla siyang umarangkada, napakapit ako bigla sa bewang niya. OSY gulay. Naramdaman ko yung tigas ng muscles niya. Naamoy ko yung pabango niya na medyo maihalong pawis at grasa. Ewan, pero ang bango pa rin. Tahimik lang kami sa biyahe. Pero yung puso ko parang nagrarally sa loob. Ang bilis ng tibok. Hindi dahil sa takot na baka mahulog ako, kundi dahil sa ewan. Kilig. Siguro. Nung malapit na kami sa kanto namin, medyo nag-slow down siya. Roasty. Esan. Pwede ko bang makuha number mo? Hindi agad ako nakasagot. Number ko? Para saan? Ite-text niya ako. Tatawagan? Yung isang Rayboy na obra, kukunin ang number ng isang hamak na Rose de la Cruz. Parang imposible. Pag nasira ulit makina mo, text mo lang ako. Para ma-prioritize kita, sabi niya, medyo natawa. Palusot, Pero binigay ko. Ewan ko ba? May kung anong nagtulak sa akin. Pagbaba ko, nag-thank you ako. Mumiti lang siya. Ingat ka. Tapos pinaharurot na niya yung motor. Naiwan akong nakatulala. Hinawakan ko yung kamay ko na nakahawak sa bewang niya kanina. Parang may kuryenteng naiwan. That night, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nire-replay sa isip ko yung pag-angkas ko sa motor niya. Simple lang pero grabe ang impact. Nag-text siya. Good night, Rose. Salamat sa pagsabay, napangiti ako. Sabi ko na nga ba, hindi lang dahil sa makina yun eh. At doon nagsimula yung lihim namin. Mga patagong text. Mga sulyap sa factory na may kasamang ngiti. Minsan, pag break time, sabay kaming kakain sa karinderya sa labas ng factory, pero upo kami sa magkabilang dulo ng lamesa, kunwari hindi magkakilala. Ang hirap. Ang thrilling. Lalo na nung fiesta sa barangay nila. Invited lahat ng taga-factory. Siyempre, pumunta ako. Umaasa akong makikita ko siya. At nakita ko nga siya. Kasama yung pamilya niya. Ang gaganda ng suot nila. Siya, ang linis tingnan, ang gwapo lalo. Parang ang layo-layo niya. Nakita niya ako. Mumiti siya, pero yung iting pasimple lang. Hindi niya ako malapitan. Kasi nandoon yung mga kaibigan niyang mayayaman, yung mga kamag-anak niya. Sino ba naman ako? Nakaramdam ako ng kirot. Parang reminder yun na, hoy, Rose, wag kang assuming. Hanggang dito lang kayo. Pero nung gabing yun, habang nanonood ako ng banda sa plaza, may biglang tumabi sa akin sa medyo madilim na parte. Si Ray. Akala ko di mo na ako papansinin, sabi ko, medyo may tonong nagtatampo. Grabe ka naman. Siyempre papansinin kita. Hinanap nga kita, eh. Hinawakan niya yung kamay ko. Mahigpit. Tara, sabi niya, tapos hinila niya ako palayo sa crowd. Dinala niya ako sa likod ng simbahan. Tahimik. Medyo madilim. Tanging yung ilaw lang mula sa poste sa di kalayuan ang nagbibigay liwanag. Rose, seryoso yung mukha niya. Gusto kita.
Natigilan ako. Totoo ba to? Si Ray Buenaobra, gusto ako. Alam ko, ang bilis. Alam ko, parang ang gulo. Pero iwan. Simula nung una kitang makita na sinusungitan mo ko dahil sa makina mo, parang may something na. Hindi ako makapagsalita. Yung puso ko parang sasabog na. Okay lang kung hindi pa ngayon. Okay lang kung ayaw mo. Pero gusto ko lang malaman mo. Huminga ako ng malalim. Ray, alam mo namang iba tayo, di ba? Yun ang unang lumabas sa bibig ko. Yung takot. Yung insecurity. Lumapit siya. Hinawakan niya yung magkabilang pisngi ko. Walang tayo kung iisipin mo yung iba na yan. Ang mahalaga, yung nararamdaman natin. Pinilit kong humiti. Ang sarap pakinggan. Pero may parte sa akin na hindi pa rin makapaniwala. Baka ako lang to, baka ako lang yung seryoso, tapos siya, trip lang. That night, pag-uwi ko, kinuha ko yung luma kong diary. Yung diary na sinulatan ko nung high school pa ako, puno ng mga pangarap. Matagal na akong hindi nagsusulat doon. Binuklat ko sa isang blankong pahina. Dear Diary. May kumakatok ulit sa puso ko. Ang pangalan niya, Ray. Ang gulo. Ang saya. Ang takot. Gusto niya daw ako. Gusto ko rin siya. Pero paano? Langit siya, lupa lang ako. Baka ako lang to, baka ako lang yung umaasa na pwede pala. Baka siya seryoso o baka naman, ako lang yung nagtitake nito seriously. Hay, ewan. Ang alam ko lang, kinikilig ako. At natatakot. Sobra. Isinara ko yung diary. Napabuntong hininga. Ang hirap pala pag yung puso mo may gustong gawin pero yung isip mo puro pag-aalinlangan. Kinabukasan, sa factory, parang may nagbago. Mas lalo kaming naging maingat ni Ray. Ayaw naming may makahalata. Kasi alam namin, pag nalaman ng iba, lalo na ng pamilya niya, o kahit na mga tsismosa sa factory, baka masira lang lahat. Pero may mga stolen moments kami. Minsan, pag walang masyadong tao sa supply room, pupunta siya doon, magkukunwaring may kukunin. Susunod ako. Mag-uusap kami ng ilang minuto. Minsan, magkakahawakan kami ng kamay. Ang bilis, pero ang sarap. Isang gabi, pag-uwi ko galing trabaho, pagod na pagod. Dumaan ako sa maliit na sari-sari store malapit sa amin para bumili ng soft drinks. Paglabas ko, may nakasandal na motor sa poste. Si Ray. Anong ginagawa mo dito? Gulat kong tanong. Sinusundo ka. Ha? Baka may makakita sa atin. Wala yan. Tara na. This time, hindi na ako nagpakipot. Sumakay agad ako. Kailangan ko to, kailangan ko ng konting saya. Dinala niya ako sa isang lugar na medyo mataas. Kitang-kita yung mga ilaw ng buong bayan. Ang ganda. Gusto ko lang mapag-isa kasama ka, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Umupo kami sa damuhan. Tahimik lang. Dinadamdam yung sandali. Bigla siyang humarap sa akin. Rose, mangako ka sa akin. Na ano? Na kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, hindi mo ako bibitawan. Seryoso yung mga mata niya. Yung mga matang nangungusap ngayon parang nagmamakaawa. Napalunok ako. Ang bigat ng sinabi niya. Ray T. Promise me, Rose. Tiningnan ko siya. Sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng mga ilaw ng bayan, parang kami lang dalawa ang tao sa mundo. Nawala yung mga agam-agam ko. Nawala yung takot. Ang naramdaman ko lang, yung init ng pagmamahal niya. Pangako, mahina kong sabi. Ngumiti siya. Yung ngiting umabot hanggang sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang inilapit yung mukha niya sa akin. Pumikit ako. Naramdaman ko yung hininga niya. At pagkatapos, yung labi niya sa labi ko. Isang halik. Magaan. Mabilis. Pero puno ng pangako. Puno ng pag-asa. Nung maghiwalay yung mga labi namin, pareho kaming napangiti. Hinawakan niya ulit yung kamay ko. Tara na, ihahatid na kita, sabi niya. Baka hinahanap ka na. Pero habang nakaangkas ako sa kanya pauwi, hindi ko maiwasang isipin.
Isang pangako. Isang halik. Maganda. Masarap sa pakiramdam. Pero kaya ba naming panindigan? Paano kung yung pangakong yun, sa isang iglap, mapako lang? Paano kung yung halik na yun, maging huli na pala? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa mga sandaling iyon, masaya ako. Kahit may lihim kami ni Ray. Kahit delikado. Pipiliin ko pa ring sumugal. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan namin kayang itago ang lahat? Akala ko, yung mga pagnanakaw namin ng sandali ni Ray, yung mga patagong ngiti at hawak kamay, yun na yung pinaka-thrilling part ng love story namin. Hindi pala. Yun pala, yung calm before the storm. At ang bagyo, dumating nang walang pasabi, mas malakas pa sa signal number 5. Isang gabi, pag-uwi ko galing factory, naabutan ko si mama na nakaupo sa sala, seryoso ang mukha. Sa harap niya, nakakalat ang ilang piraso ng papel. Mga sulat. Sulat ni Ray para sa akin. Yung mga sulat na maingat kong tinatago sa ilalim ng unan ko, kasama ng mga pangarap kong matagal nang nakabaon. Paano niya nahanap? Rose, ano to? Malamig niyang tanong. Hindi pa sigaw, pero mas matalim pa sa kutsilyo yung tono niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nahuli na. This is it the end. May yun lang ang nasabi ko. Para akong napipi. Sino tong Ray na to? At ano tong mga kalandian na nababasa ko dito? Dinampot niya ang isang sulat, at sa harap ko, walang awa niya itong pinunit. Tapos isa pa. At isa pa. Bawat punit, parang may parte sa puso kong dinudurog. Ma, wag po, halos maiyak kong sabi. Sinubukan kong agawin yung mga sulat, pero malakas si mama. Itinulak niya ako. Ang kapal ng mukha mo, Rose. Habang ako nagkukumahog magtrabaho para sa mga kapatid mo, ikaw pala, lumalandi lang. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba tutulungan mo ako? Ito ba yung tulong mo? Ang mag-boyfriend ng kung sino-sinong lalaki. Hindi po kalandian yun, ma. Mahal ko si Ray, sa wakas, lumabas na rin yung boses ko. Nanginginig. Puno ng galit. Puno ng sakit. Mahal. Tumawa si mama, pero walang saya. Anong alam mo sa pagmamahal, Rose? Ang pagmamahal, hindi yan makakain. Ang pagmamahal, hindi yan makakapagpaaral sa mga kapatid mo. Ang pagmamahal, hindi yan mag-aahon sa atin sa hirap. Bawat salita niya, sampal sa pagkatao ko. Alam ko. Alam kong may punto siya. Pero masakit pa rin. Si Ray, maiba siya. Mahal niya ako. At mahal ko siya. Mahal ka niya, tiningnan ako ni mama na parang nababaliw ako. Anak siya ng may-ari ng machine shop, Rose. Ikaw, ano ka? Isang hamak na factory worker. Tingin mo, papayagan ka ng pamilya niya? Tingin mo, seryoso siya sa'yo? Baka pinaglalaruan ka lang niya. Hindi, ma. Hindi niyo siya kilala. At ikaw, kilalang-kilala mo na siya. Sa ilang buwan niyong paglilihiman, gumising ka, Rose. Hindi fairy tale ang buhay. Hindi ka si Cinderella at hindi siya si Prince Charming. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong sabihin sa kanya na mali siya. Na si Ray, totoo siya. Na yung pagmamahal namin totoo. Pero alam kong hindi siya makikinig. Nakasara na yung isip niya. Bigla siyang may kinuha sa ibabaw ng lamesa. Isang brochure. At isang plane ticket. Ano to, ma? Nakakita na ako ng paraan, Rose. Paraan para makaahon tayo sa hirap. Paraan para makapag-aral ng maayos yung mga kapatid mo. Inabot niya sa akin yung brochure. Agency. Papuntang South Korea. Trabaho sa factory. Nanlamig ang buong katawan ko. South Korea. May nakausap na akong ahente. Malaki ang sahod doon, Rose. $. Sa loob ng ilang taon, makakaipon tayo. Makakapagpatayo tayo ng bahay. Hindi na tayo mangungupahan. Si Lisa, si Junior, makakapag-college sila sa magandang eskwelahan. Tiningnan ko yung plane ticket. Nakapangalan sa akin. One way. Ma, ayoko, mahina kong sabi. Hindi ko kayang iwan sila Lisa at Junior. At si Ray.
Si Reyna naman, umiling-iling si Mama. Rose, pamilya mo to, obligasyon mo to, pinag-aral kita kahit papaano. Oras na para suklian mo iyon. Pero ma, paano yung nararamdaman ko? Naiiyak na talaga ako. Ang bigat-bigat na. Ang nararamdaman mo. Hinawakan ni Mama ang balikat ko. Mahigpit. Itabi mo muna yan, Rose. Darating din ang panahon para dyan. Pero ngayon, pamilya mo muna. Kailangan ka namin. Gabi-gabi, pagkatapos ng araw na yun, impyerno ang bahay namin. Hindi ako kinakausap ni Mama, maliban na lang kung tungkol sa mga papeles ko papuntang Korea. Si Lisa at Junior, nalulungkot sila. Ayaw nilang umalis ako. Pero ano nang magagawa nila? Ano nang magagawa ko? Sinubukan kong tawagan si Ray. Sinubukan kong puntahan siya sa kanila. Pero laging wala. Sabi ng kasambahay nila, pinagbawalan daw siyang lumabas. Pinagbawalan daw siyang makipagkita sa akin. Siguro, nalaman na rin ang pamilya niya. Siguro, pati sila, tutol sa aming dalawa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko para sa pag-alis, may kumatok sa pinto. Si Lisa. May dala siyang isang maliit na papel, lukot-lukot. Ate, may nagpapabigay, sabi niya, tapos tumakbo palayo. Binuksan ko. Sulat kamay ni Ray. Ang pamilyar na sulat kamay na minsan nang nagpakilig sa akin. Rose. Nalaman na nila Mama. Galit na galit sila. Pinagbawalan nila akong makipagkita sa'yo. Sabi nila, hiwalayan na daw kita. Pero hindi ko kaya. Rose, huwag kang sumuko sa atin. Huwag kang aalis. Magkita tayo bukas ng gabi sa likod ng simbahan. 8:00. Hihintayin kita. Lalaban tayo. Mahal na mahal kita. Ray T. Napahawak ako sa dibdib ko. Lalaban kami? Kaya ba namin? Pero paano si Mama? Paano yung mga kapatid ko? Kinagabihan, hindi ako mapakali. Iniisip ko si Ray. Iniisip ko yung pangako namin sa isa't isa. Pero iniisip ko rin yung mukha ni Mama, yung hirap niya, yung sakripisyo niya para sa amin. Dumating ang kinabukasan. Araw ng alis ko. Ang flight ko, 10:00 ng gabi. Buong araw, parang wala ako sa sarili. Si Mama, tahimik lang. Si Lisa at Junior, umiiyak. 7:00 ng gabi. Naka-empake na lahat. Hinihintay na lang namin yung tricycle na maghahatid sa amin sa terminal ang bus, papuntang airport. Rose, anak, lumapit si Mama. May inabot siyang maliit na sobre. Baon mo. Mag-iingat ka doon, ha? Tawag ka lagi. Niyakap niya ako. Mahigpit. Naramdaman ko yung panginginig ng balikat niya. Umiiyak din pala siya. 8:00. Nasa biyahe na kami papuntang terminal. Tumingin ako sa relo ko. Ito na yung oras na dapat magkikita kami ni Ray. Nasa likod na kaya siya ng simbahan? Hinihintay ako. Ang sakit. Para akong pinipili kung aling parte ng katawan ko ang puputulin. Pamilya ko o pag-ibig ko. Nakita ko yung simbahan mula sa malayo. Parang may anino akong nakita sa likod nito. Si Ray kaya yun? Manong, para, sigaw ko sa driver ng tricycle. Rose, ano ba? Gulat na tanong ni Mama. Ma, sandali lang po. May kailangan lang akong gawin. Bumaba ako ng tricycle. Tumakbo ako papunta sa simbahan. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Basta, kailangan ko siyang makita. Pero pagdating ko sa likod ng simbahan, wala siya. Madilim. Tahimik. Tanging yung malamig na hangin lang ng gabi ang sumalubong sa akin. Hinintay ko siya. 5 minuto. 10 minuto. Wala pa rin. Bumalik ako sa tricycle na parang lantang gulay. Umiiyak na ako. Hindi na ako nahiya kay Mama. Pagdating namin sa airport, ramdam na ramdam ko na yung bigat. Bawat hakbang papasok sa departure area, parang may humihila sa akin pabalik. Nung nasa pila na ako para sa immigration, biglang may tumawag sa pangalan ko. Rose. Napalingon ako. Si Ray. Hingal na hingal.
Pawis na pawis. May dala siyang maliit na paper bag. Ray. Gusto ko siyang yakapin pero ang daming tao. At nandyan si Mama, masama ang tingin. Rose, bakit? Akala ko hihintayin mo ako. Akala ko lalaban tayo. Ang sakit sa boses niya. Puno ng disappointment. Puno ng hinanakit. Ray, hindi ko kaya nanginginig ang boses ko. Hindi ko kayang talikuran yung pamilya ko. Pero paano tayo? Paano yung pangako natin? Hinawakan niya yung kamay ko. Ray, patawarin mo ako. Inalis ko yung kamay ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Kailangan kong gawin to. Umiling-iling siya. May kinuha siya sa paper bag isang maliit na stuffed toy. Isang aso. Yung paborito kong breed. Para sa'yo sana to, sabi niya, sabay abot sa akin. Para may kasama ka. Para maalala mo ako. Kinuha ko yun. Niyakap ko. Lalo akong naiyak. Ray, I'm sorry. I'm so sorry. Tiningnan niya ako sa mata. Kitang-kita ko yung sakit. Yung galit. Yung pagkadismaya. Sana pinaglaban mo rin ako, Rose, sabi niya, tapos tumalikod na siya at umalis. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan akong nakatayo doon, hawak-hawak yung stuffed toy, pinapanood siyang maglakad palayo. Bawat hakbang niya, parang tinutusok yung puso ko. Tinawag na yung flight ko. Huling tawag. Niyakap ko si Mama, si Lisa, si Junior. Humagulgol ako. Anak, para din sa inyo to, sabi ni Mama. Pumasok ako sa eroplano. Umupo ako sa tabi ng bintana. Habang unti-unting umaangat yung eroplano, tiningnan ko yung mga ilaw ng Pilipinas na paliit ng paliit. Kasabay nito, parang paliit din ng paliit yung puso ko. Iniwan ko ang lahat. Ang pamilya ko. Ang mga kaibigan ko. Ang bansa ko. At si Ray. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinangakuan ko. Ang tanong, tama ba yung naging desisyon ko? Tama bang mas pinili ko ang pamilya ko kaysa sa pag-ibig ko? Siguro, malalaman ko rin ang sagot. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, wasak na wasak ako. At hindi ko alam kung kailan ulit ako mabubuo. Nakatulog ako sa biyahe na mugto ang mga mata at yakap-yakap ang isang stuffed toy na aso. Ang tanging alaala ng isang pag-ibig na sinubukan kong ipaglaban, pero sa huli binitawan ko rin. Present day. 3 years later. Ang alarm clock ko ngayon? Hindi na utos ni Mama. Hindi na rin pangarap. Kundi yung tunog ng cellphone ko, 4:30 ng umaga. Oras na para gumising, para maghanda sa isa na namang araw ng pagtitiis. Welcome to South Korea. The land of pop, K-drama, and kimchi. At para sa akin, ang lupain ng sahod, luha at lamig. 3 taon. 3 taon na akong buvi dito sa isang malaking garments factory sa labas ng Seoul. Ang trabaho, halos pareho lang din sa Pilipinas. Tahi dito, tahi doon. Ang pinagkaiba lang, mas high-tech ang mga makina. At mas malamig ang klima. At mas malaki ang sahod. Pero kasabay ng malaking sahod, mas malaki rin ang lungkot. Pagkagising, ligo agad. Ang tubig, kasing lamig ng yelo. Kahit may heater, parang hindi sapat para labanan ang winter chill na tumatagos hanggang buto. Pagkatapos, kape at tinapay. Minsan, instant noodles. Yun na ang almusal ko. Sanay na. Ang dormitoryo namin parang lata ng sardinas. Siksikan kami, mga kapwa ko Pinay, Vietnamese, Indonesian. Iba't ibang lengguwahe, iba't ibang kultura, pero iisa ang dahilan kung bakit kami nandito, pamilya. Pagdating sa factory, diretso sa pwesto. 8 oras na nakaupo, nakayuko sa makina. Bawal ang maraming satsat. Bawal ang cellphone. Bawal ang matulog. Bawal ang mangarap. Kasi pag nangarap ka, maaalala mo lang yung mga naiwan mo sa Pilipinas. At masakit yun. Ang tanging libangan ko na lang, yung pakikinig ng music sa earphones habang nagtatrabaho, kung hindi bawal. O kaya, yung pagtingin sa labas ng bintana tuwing winter. Ang ganda ng snow. Puti. Tahimik. Parang malinis.
Pero sa likod ng ganda nito, may lamig. Lamig na parang yumayakap sa puso ko. Rose, okay ka lang? Tanong ni Ate Linda, isa sa mga kasamahan ko sa dorm. Isang beses habang kumakain kami ng hapunan, instant noodles na naman, with a side of kimchi na bigay ng Korean landlady namin. Napansin niya siguro na kanina pa ako tulala, pinaglalaruan lang yung chopsticks. Umiti ako. Yung pilit ng ngiti. Okay lang, ate. Napagod lang siguro. Hay nako, anak. Lahat naman tayo dito pagod. Pero laban lang. Para sa pamilya. Standard line. Paulit-ulit na naming naririnig. Paulit-ulit na naming sinasabi sa isa't isa. Para bang mantra na iyon para hindi kami sumuko. Tuwing sahod, yun ang pinakamasayang araw. Pero kasabay ng saya, may kirot. Kasi yung perang pinaghirapan ko, dugot pawis ang puhunan, hindi ko mahahawakan ng matagal. Diretso sa remittance center. Ipadadala sa Pilipinas. Para kay Mama. Para kay Lisa. Para kay Junior. Ang natitira sa akin. Sapat lang para sa upa sa dorm, sa pagkain, sa konting toiletries. Minsan, pag may extra, bibili ako ng konting pasalubong para sa kanila, para pag umuwi ako kung kailanman yun. Naalala ko yung unang Pasko ko dito. Grabe ang lungkot. Habang yung mga Koreano, masayang nagsiselebrate kasama ang pamilya nila, kami, nasa dorm lang, nagvi-video call sa mga mahal namin sa buhay. Nakita ko si Mama, si Elisa, si Junior, kumakain ng Noche Buena. Masaya sila. Pero kitang-kita ko sa mga mata nila yung lungkot. Kasi wala ako. Ate, kailan ka uwi? Tanong ni Junior na ngayon binata na. Ang laki na ng pinagbago niya. Malapit na, bunso. Konting tiis na lang, sagot ko, kahit alam kong hindi totoo. Kontrata ko, 2 taon pa. Plus, kailangan ko pang mag-ipon. Para sa future nila. Minsan, pag sobrang lungkot na, pupunta ako sa isang maliit na park malapit sa amin. Upo ako sa bench, mag-isa. Titingnan ko yung mga pamilyang naglalaro, yung mga mag-asawang magka-holding hands. Maiinggit ako. Kasi ako, wala. Walang kayakap. Walang kahawak kamay. Tanging yung stuffed toy na aso lang na bigay ni Ray ang laging kasama ko sa higaan. Sit Bantay pinangalanan ko. Corny, no. Pero siya lang ang nakakaalam ng lahat ng iyak ko dito. Hindi ko na binalikan yung diary ko. Ayoko nang magsulat. Para saan pa? Puro lungkot lang naman ang isusulat ko. Isang gabi, nag-video call kami ni Lisa. Excited na excited siya. 8. May good news ako. Ano yun? Nakatanggap ako ng letter galing sa university. Passed ako sa entrance exam. Sa kursong accountancy. Pangarap ko yun, ate, di ba? Napangiti ako. Totoong ngiti. Wow! Congratulations, bunso. Ang galing-galing mo naman. Salamat sa'yo, ate. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to maaabot. Biglang may kumirot sa puso ko. Saya na may halong ewan. Inggit? Siguro. Kasi siya, natupad niya yung pangarap niya. Ako, hindi. Pero pinilit kong alisin iyon. Dapat masaya ako para sa kanya. Wala iyon, Lisa. Basta mag-aral ka mabuti, ha? Huwag mong sasayangin yan. Opo, ate. Promise. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ko napigilang umiyak. Umiyak ako ng umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Na kahit papaano, may saysay pala yung sakripisyo ko. Na yung mga pangarap na binitawan ko, nagbunga naman para sa iba. Pero minsan, hindi ko pa rin maiwasang isipin. Paano kung pinili ko si Ray? Paano kung pinaglaban ko siya? Ano kaya ang buhay ko ngayon? Masaya kaya ako? Hindi ko na siya kinontak simula nung umalis ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa hiya. Siguro dahil sa takot. Siguro dahil ayoko nang masaktan pa. Pero minsan, paggabi na at hindi ako makatulog, binubuksan ko yung lumang email account ko. Yung email account na ginagamit ko pa nung college application days. May isang unread message doon. Galing kay Ray.
Sent 3 years ago, a week after I left. Ang subject, Rose, please. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang tinitigan yung email na yun. Ilang beses ko nang pinindot tapos biglang i-delete sa isip ko. Natatakot akong buksan. Natatakot akong malaman kung ano ng laman. Baka lalo lang akong masaktan. Baka lalo lang akong manghinayang. Pero ngayong gabi, ewan ko ba. Siguro dahil sa balita ni Lisa. Siguro dahil pagod na akong magtago sa sarili ko. Siguro dahil kailangan ko na ng closure. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko yung email. Nag-load. At bumungad sa akin ang mga salita ni Ray. Rose. Hindi ko alam kung mababasa mo to. Hindi ko alam kung nasaan ka na. Hindi ko alam kung okay ka lang. Pero sana okay ka lang. Rose, ang sakit. Ang sakit-sakit pa rin. Gabi-gabi iniisip kita. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Bakit hindi mo ako pinaglaban? Bakit ang dali mong sumuko? Alam kong mahirap ang sitwasyon. Alam kong kailangan mo ang pamilya mo. Pero sana naisip mo rin ako. Sana naisip mo rin yung pangako natin. Nagmakaawa ako kila mama. Sinabi ko sa kanila na ikaw ang mahal ko. Nagagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero huli na raw ang lahat. Nakaalis ka na. Rose, kung nasaan ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na mahal pa rin kita. At hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Bumalik ka lang. Please. Nagmamahal. Ray T. Pagkatapos kong basahin yun, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Humagulgol ako na parang bata. Ang sakit. Ang bigat. Parang bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko nung gabing umalis ako. 3 taon. 3 taon siyang naghintay. 3 taon siyang umasa. At ako, ano ang ginawa ko? Nagtago. Nagpakalayo. Pinilit kong kalimutan siya. Kinuha ko yung cellphone ko. Nag-compose ako ng reply. Ray. Nabasa ko ang email mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko itatama ang lahat ng pagkakamali ko. Mahal pa rin kita. Pero Pero ano? Hindi ko alam kung ano ang idudugtong ko. Mahal ko pa rin siya. Pero paano na? 3 taon na ang lumipas. Marami nang nagbago. Ako, nagbago na. Siya, siguro, nagbago na rin. Pinatay ko yung cellphone ko. Hindi ko sinend yung email. Tinakpan ko ng unan yung mukha ko at umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, paggising ko, mugto ang mga mata ko. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pero kailangan kong bumangon. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Kailangan kong magpatuloy. Habang naglalakad ako papunta sa factory, malamig ang hangin. Nagsisimula na namang mag-snow. Tumingala ako sa langit. Ang daming bituin. Naalala ko yung mga pangarap ko dati. Naalala ko si Ray. Posible pa kaya? Posible pa kayang magkaroon ng second chance? O baka naman talagang hanggang dito na lang? Hanggang sahod, luha, at lamig na lang ba ang magiging kwento ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na akong masaktan. Pagod na akong mangulila. Pero may parte sa akin na umaasa. Na baka mailiwanag pa sa dulo ng tunel na to, baka hindi pa huli ang lahat. Baka pwede pa. Ang tanong, handa na ba akong sumugal ulit? Handa na ba akong harapin ang nakaraan? O mananatili na lang akong bilanggo ng sarili kong mga takot at panghihinayang? Hindi ko alam. Pero this time, parang may konting kislap ng pag-asa. Maliit lang. Pero nandoon. At yun ang pinanghahawakan ko. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang snow, napalitan na ng mga namumukadkad na cherry blossoms. Spring na. Pero yung puso ko, parang nasa kalagitnaan pa rin ng winter. Hindi ko pa rin sinend yung email kay Ray. Hindi ko alam. Parang natatakot akong buksan ulit yung sugat na yun. Baka pag binuksan ko, hindi na ulit maghilom. Pero alam mo yung kasabihan, pag may nawawala, may dumarating.
Siguro, totoo yun. Kasi sa gitna ng pag-move on ko, o sa pagtatry kong mag-move on, may isang tao na unti-unting kumakatok. Hindi sa pinto ng dorm ko, kundi sa pinto ng puso ko. Cheesy, I know. Pero totoo. Siya si Aldrin. Aldrin Park. Half Korean, half Filipino. Isa siyang technician sa factory namin, specifically sa department kung saan mas high-tech yung mga makina. Medyo bago lang siya. Mga 6 months pa lang siguro. Hindi kami madalas magkita kasi sa ibang section siya naka-assign. Pero napapansin ko siya. Sino ba namang hindi makakapansin sa kanya? Matangkad, maputi, chinito ayes, pero pag bumiti, lumalabas yung dimples. At higit sa lahat, ang bait. Sobrang bait. Unang beses kaming nagkausap, inuubo ako ng sobra. Yung ubo na parang may halimaw na gustong lumabas sa dibdib ko. Trangkaso season kasi at syempre, ako na naman ang tinamaan. Hirap na hirap akong mag-focus sa trabaho. Bigla na lang may naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa table ko. Pagtingin ko si Aldrin. Nakangiti. Ginger tea, sabi niya. Nakita ko kasing ubo ka ng ubo. Pampaginhawa yan. Ang boses niya, malumanay. Medyo may accent, pero ang cute pakinggan. Hala, naku, salamat, sabi ko, medyo nahihiya. Nakakahiya naman sa'yo. Wala, ayun. Dito sa Korea, pag maisakit ka, ginger tea ang aalagaan ka. Tapos umiti ulit siya. Shems, yung dimples. Nakakasilaw. Simula noon, parang naging aware na ako sa presence niya. Minsan, pag nagkakasalubong kami sa hallway, ngingitian niya ako. Yung ngiting abot tenga. Minsan, pag break time, makikita ko siyang nakatingin sa akin mula sa malayo. Pag nahuli ko siyang nakatingin, iiwas siya ng tingin tapos mamumula yung tenga. Ang cute. Hindi siya katulad ni Ray. Si Ray, aaminin ko, mayabang ang dating pero charming. Si Aldrin tahimik lang. Mahiyain. Pero yung kabaitan niya, kitang-kita. Hindi pilit. Hindi pakitang tao. Isang Sabado, day off ko. Naisipan kong pumunta sa Dongdaemun Market. Gusto kong bumili ng konting pasalubong para kay Lisa, kasi malapit na ang birthday niya. Habang namimili ako ng mga cute na medyas, may biglang bumati sa akin. Rose. Paglingon ko si Aldrin. Nakakasual na damit. Mas lalo siyang gumwapo. Aldrin. Anong ginagawa mo dito? Namimili rin. Ikaw? Pasalubong lang para sa kapatid ko. Ah, I see. Medyo awkward yung silence. Gusto mo samahan na kita? Medyo magulo dito sa Dongdaemun, baka maligaw ka. Pumayag ako. Ewan ko ba? Parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Naglakad kami, tingin dito, tingin doon. Nagtatawanan kami sa mga weird na tinda. Nag-share kami ng hotteok, Korean sweet pancake. Para kaming magkaibigan. Pero may konting ewan. Kilig. Siguro. Nung pauwi na kami, nag-offer siyang ihatid ako sa subway station. Habang naglalakad kami, bigla siyang nagsalita. Rose, alam mo, ang tapang mo. Ha? Bakit naman? Kasi mag-isa ka lang dito sa Korea, pero kinakaya mo. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Hindi lahat ng babae kayang gawin yun. Napangiti ako. Kailangan walang ibang gagawa. Kahit na. Nakaka-admire ka. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang may gustong sabihin. Hindi ako nakasagot. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Nung nasa subway station na kami, bago ako bumaba ng hagdan, tinawag niya ulit ako. Rose? Esan? Pwede ba kitang ayain lumabas minsan? Kahit coffee lang. Natigilan ako. Inaaya niya akong lumabas? Date ba to? Tiningnan ko siya. Nakatingin siya sa sahig, parang nahihiya. Ang cute niya lalo. Pero bigla kong naalala si Ray. Yung email niya. Yung sakit. Yung pangako. Parang may kumurot sa puso ko. Guilt. Takot. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako pwedeng sumaya.
hindi pa ako pwedeng magmahal ulit. Aldrin, nagsimula ako, pero hindi ko alam kung paano tatanggihan nang hindi siya masasaktan. Bigla kong nakita yung kamay ko. Yung kamay na minsan nang hinawakan ni Ray. Yung kamay na may invisible na marka ng nakaraan. Parang bigla akong natauhan. Umiling ako. Pasensya na, Aldrin. Pero hindi pa ako ready. Nakita ko yung disappointment sa mukha niya. Pero ngumiti pa rin siya. Yung pilit na ngiti. Okay lang, Rose. Naiintindihan ko. Siguro next time na lang. Tumango ako tapos nagmamadali na akong bumaba ng hagdan. Ayokong makita niya yung lungkot sa mga mata ko. Ayokong malaman niya na nasasaktan din ako na tanggihan siya. Pag-uwi ko sa dorm, humiga agad ako sa kama. Niyakap ko si Bantay. Bakit ganun? Bakit ang hirap? Akala ko okay na ako. Akala ko handa na akong mag-move on pero hindi pa pala. Si Aldrin, mabait siya. Caring. Genuine. Lahat ng qualities na hinahanap ng isang babae sa isang lalaki, nasa kanya na. Pero bakit hindi ko pa rin kayang buksan yung puso ko para sa kanya? Dahil ba kay Ray? Dahil ba sa nakaraan? O dahil takot lang talaga akong masaktan ulit? Lumipas ang ilang araw, medyo naging awkward kami ni Aldrin. Nagbabatyan pa rin kami pero hindi na katulad ng dati. Parang may harang na. At ako ang naglagay ng harang na iyon. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa akin tapos malulungkot yung mga mata niya. Nasasaktan ako. Kasi alam kong nasasaktan ko siya. Pero ano nang magagawa ko? Isang gabi, pagkatapos ng overtime, pagod na pagod ako. Naabutan ko si Aldrin sa labas ng factory, nakasandal sa pader. Parang may hinihintay. Aldrin, anong ginagawa mo pa dito? Akala ko, maaga kang umuwi. Hinihintay kita, diretsahan niyang sabi. Ha? Bakit? Lumapit siya sa akin. Seryoso ang mukha niya. Rose, gusto ko lang itanong. Isa lang. Kinabahan ako. Ano kayang itatanong niya? May iba ka bang gusto? Napatingin ako sa kanya. Ang straightforward niya. Hindi ako agad nakasagot. Alin ang isasagot ko? Ang totoo. Na, may iba akong gusto, pero nasa Pilipinas siya, at 3 taon na kaming walang communication. O magsisinungaling ako? Aldrin ni. Okay lang kung meron, Rose. Sabihin mo lang. Para alam ko. Para hindi na ako aasa. Ang lungkot sa boses niya. Huminga ako ng malalim. Oras na siguro para maging tapat. Sa kanya. At sa sarili ko. Aldrin, mahina kong sabi. Meron. Nakita ko yung sakit sa mga mata niya. Pero tumango siya. Sino? Umiling ako. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, hindi pa ako handa. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Tinitigan niya ako. Yung mga mata niyang chinito parang nangungusap. Parang naiintindihan niya ako. Rose, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ako umangal. Ang init ng kamay niya. Ang gaan. Naiintindihan kita. At hihintayin kita. Aldrin, wag di. Hindi. Seryoso ako. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Kasi naniniwala ako na worth it ka. Natulala ako. Worth it ako. Ako, nawasak. Ako, napuno ng baggage. Pero paano kung hindi na ako maging handa? Paano kung habang buhay na lang akong ganito? Ngumiti siya. Yung ngiting nagbibigay ng pag-asa. E di hihintayin pa rin kita. At kung hindi ka talaga maging handa, okay lang. At least, sinubukan ko. Hindi ko alam kung ano nang mararamdaman ko. Kilig. Pero mas nangingibabaw yung paghanga. Sa tapang niya. Sa sincerity niya. Sa patience niya. Bigla niyang tiningnan yung kamay ko. Nakita niya yung maliit na peklat sa gilid ng hinlalaki ko. Nakuha ko iyon nung bata pa ako, nung naglalaro kami ni Papa ng kutsilyo-kutsilyuhan gamit ang tingting. Ang tanga lang. Alam mo, Rose, sabi niya, habang hinahaplos yung peklat ko.
Lahat tayo may peklat. May mga sugat na nag-iwan ng marka. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo pwedeng sumaya. Hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo pwedeng magmahal ulit. Napatingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niya. Rose de la Cruz, medyo natawa siya. Pwede ba kitang ligawan kahit alam kong may iniwan ka? Kahit alam kong mayroon kang nakaraan? Hindi ako agad nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng pag-asa. Sa mga ngiti niyang nagpapagaan ng puso ko. Posible ba? Posible bang sumubok ulit? Posible bang bigyan ng chance ang sarili kong sumaya? Hindi ko alam. Pero sa mga sandaling iyon, habang hawak niya ang kamay ko, habang tinititigan niya ako na parang ako lang ang babae sa mundo, parang gusto kong sumagot ng. Pero kaya ko ba? Handa na ba talaga ako? O isa lang itong panibagong pagkakamali? Hindi ko sinagot agad si Aldrin. Sabi ko, pag-iisipan ko. Which is true. Pinag-isipan ko talaga. Araw-araw. Gabi-gabi. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, handa na ba ako? Kaya ko na ba? Paano si Ray? Paano yung guilt? Pero si Aldrin, hindi siya namilit. He gave me space. Pero he was there. Laging nandyan. Yung mga simpleng tea good morning, Rose, na may kasamang ngiti. Yung mga extra na kimchi sa lunchbox niya na sinishare niya sa akin. Yung mga paminsan-minsang tanong na, kumusta araw mo? Mga maliliit na bagay pero malaki ang epekto sa akin. Unti-unti yung yelo sa puso ko parang natutunaw. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Elisa. Umiiyak siya. Ate si mama inatake sa puso. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si mama? Inatake. Paano? Lisa, kumalma ka. Anong nangyari? Nasaan kayo? Nasa ospital kami, ate. Kaka-admit lang sa kanya. Sabi ng doktor kailangan daw operahan. Pero wala tayong pera, ate. Lalo siyang humagulgol. Nanlambot ang mga tuhod ko. Operasyon? Pera? Saan kami kukuha? Yung ipon ko, sapat lang para sa pang-araw-araw nila at sa pag-aaral ni Junior. Hindi sapat para sa isang major operation. Lisa, gagawa ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Magiging okay si mama. Kahit ako, hindi ko alam kung paano. Pero kailangan kong maging matatag para sa kanila. Pagkatapos ng tawag, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Nanginginig ako. Natataranta. Gusto kong umuwi. Gusto kong makita si mama. Pero paano? Lumapit ako sa supervisor ko. Nagmakaawa ako. Emergency leave. Kahit ilang araw lang. Pumayag naman siya, pero unpaid. Okay lang. Ang mahalaga, makauwi ako. Pero yung problema, pamasahe. At yung panggastos sa ospital. Naisip ko si Aldrin. Siya lang ang kilala kong pwedeng makatulong. Pero nakakahiya. Ayokong isipin niya na ginagamit ko siya. Pero wala akong choice. Nilakasan ko ang loob ko. Pinuntahan ko siya sa department nila. Aldrin, nanginginig ang boses ko. Pwede ba akong humingi ng tulong? Nakita niya agad yung takot at pag-aalala sa mukha ko. Rose, anong problema? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol kay mama. Tungkol sa operasyon. Tungkol sa pera. Hindi siya nagdalawang isip. Magkano ang kailangan mo? Naiyak ako. Aldrin, nakakahiya. Pero wala na akong ibang malapitan. Hinawakan niya ang kamay ko. Rose, huwag kang mahiya. Tutulungan kita. Kaibigan mo ako, di ba? That night, kasama ko si Aldrin sa Jixid. Nag-withdraw siya ng malaking halaga. Yung perang pinaghirapan niya. Ibinigay niya sa akin. Aldrin, paano ko to mababayaran? Huwag mo na muna isipin yan. Ang mahalaga, mapagamot mo si mama mo. Umuwi ka na. Ako na ang bahala sa mga papeles mo dito. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa kanya. Niyakap ko siya. Mahigpit. Salamat, Aldrin. Salamat.
Kinabukasan, lumipad ako pauwi ng Pilipinas. Ang puso ko, puno ng kaba at takot. Pero may konting pag-asa. Dahil kay Aldrin. Pagdating ko sa ospital, naabutan ko sila Lisa at Junior sa labas ng Mugto ang mga mata nila. Niyakap ko sila. 80. Kumusta si Mama? Stable na raw siya, ate. Pero kailangan pa rin ng operasyon as soon as possible. Pumasok ako sa Nakita ko si Mama. Nakahiga. May mga tubo na nakakabit sa katawan niya. Ang payat niya. Ang putla. Parang hindi siya yung mama na kilala ko na laging malakas, laging masungit. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Manandito na ako, bulong ko. Gagaling ka, mahuwag kang mag-alala. Parang may naramdaman akong konting pagpisil sa kamay ko. Minulat niya ang mga mata niya. Ngumiti siya. Yung mahinang ngiti. Lumipas ang ilang araw. Habang hinihintay namin yung schedule ng operasyon ni Mama, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Hindi na siya yung dating mama na laging galit. Parang lumambot siya. Isang hapon, habang nagbabantay ako sa kanya, bigla siyang nagsalita. Rose, anak ki. Po, ma? Patawarin mo ako. Nagulat ako. Si Mama humihingi ng tawad? Sa akin. Ma, para saan po? Sa lahat. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa pagpigil ko sa mga pangarap mo. Sa paghiwalay ko sa inyo ni Ray. Natigilan ako. Naalala pa pala niya si Ray. Ma, okay na po iyon. Matagal na iyon. Umiling siya. May kinuha siya sa ilalim ng unan niya. Isang lumang litrato. Litrato naming dalawa ni Ray, kuha nung fiesta sa barangay nila. Yung gabing hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng maraming tao, kahit pa simple lang. Paano napunta kay Mama to? Nakita ko to sa mga gamit mo nung umalis ka, sabi niya. Itinago ko. Kasi nakikita ko sa mga mata niyo na mahal niyo talaga ang isa't isa. Naiyak ako. Si Mama, naintindihan pala niya. Pero huli na. Ma, si Aldrin po. Yung tumulong sa atin para sa operasyon yun. Kilala ko siya, anak. Naikwento sa akin ni Lisa. Mabait daw siyang bata. Opo, mamabait po siya. At nanliligaw po siya sa akin. Tiningnan ako ni Mama. Ngumiti siya. Yung ngiting parang may basbas. Anak, kung siya ang nagpapangiti sa'yo ngayon, kung siya ang nagpapasaya sa'yo, hindi na ako hahadlang. Karapatan mong lumigaya, Rose. Matagal ka nang nagsakripisyo para sa amin. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ko. Yung mga salitang iyon ni Mama, parang musika sa pandinig ko. Dumating ang araw ng operasyon ni Mama. Kabado kaming lahat. Nagdasal kami ng nagdasal. Si Aldrin, tumatawag lagi mula sa Korea, nangangamusta. Ang operasyon tumagal ng ilang oras. Bawat minuto parang isang taon. Pero sa awa ng Diyos, naging successful. Pagkatapos ng ilang linggo, nakalabas na ng ospital si Mama. Medyo mahina pa siya, pero on the way to recovery na. Umuwi kami sa bahay. Yung bahay na simple lang pero puno ng pagmamahal. Sila Lisa at Junior, alagang-alaga si Mama. Ako naman, inaasikaso ko sila. Para kaming bumalik sa dati. Pero this time, mas masaya. Mas magaan. Isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang nagsalita si Lisa. Ate, alam mo, dapat ikaw naman ang lumigaya. Masyado ka ng maraming isinakripisyo para sa amin. Napatingin ako sa kanya. Pati si Junior tumatango. Nga, ate. Payagan mo na si Kuya Aldrin. Bagay kayo. Napangiti ako. Ang mga kapatid ko, botong-boto kay Aldrin. Tumingin ako kay Mama. Nakangiti siya. Anak, kung siya talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Ang mahalaga, masaya ka. Parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Yung pamilya ko, tanggap nila si Aldrin. Tanggap nila na may bago nang kumakatok sa puso ko. Bago ako bumalik ng Korea, kinausap ko ulit si Mama. Ma, sigurado po kayo? Okay lang po sa inyo. Niyakap niya ako. Anak, okay na okay.
Ang gusto ko lang, makita kang masaya. At nakikita ko yun pagkausap mo si Aldrin sa telepono. Napangiti ako. Totoo. Masaya ako pagkausap ko si Aldrin. Yung mga simpleng kwentuhan namin, yung mga jokes niya na corny pero nakakatawa, yung boses niyang maluma na lahat yun, nagbibigay ng saya sa akin. Bumalik ako ng Korea na may bagong pag-asa. Mas magaan ang puso. Mas handa na akong harapin ang bukas. Pagdating ko sa airport sa Incheon, may isang taong naghihintay sa akin. May hawak na maliit na bouquet ng tulips. Si Aldrin. Ngumiti siya. Yung ngiting nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Welcome back, Rose. Lumapit ako sa kanya. Inabot niya sa akin yung bulaklak. Salamat, Aldrin. Sa lahat. Wala ayun. Tinitigan niya ako. So ano na? Pwede na ba? Natawa ako. Ang alin? Yung panliligaw ko. Tiningnan ko siya. Sa mga mata niya, nakita ko yung sincerity. Nakita ko yung pagmamahal. Nakita ko yung future. Huminga ako ng malalim. This is it, oras na para sumugal ulit. Aldrin, sabi ko, nakangiti. Pwede na. Nakita ko yung saya sa mukha niya. Yung saya na parang nanalo sa loto. Niyakap niya ako. Mahigpit. At sa mga sandaling iyon, alam kong tama ang desisyon ko. Oras na para sa bagong kabanata. Oras na para sa bagong pag-ibig. Oras na para sa sarili ko. Pero paano si Ray? Paano yung nakaraan? Handa na ba talaga akong talikuran ang lahat ng yun? O baka naman, babalik pa rin siya para guluhin ang lahat? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa ngayon, masaya ako. At pipiliin kong maging masaya. Kasama si Aldrin. Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng ligawan, ng tawanan, ng iyakan minsan, pero mas madalas ng purong saya kasama si Aldrin. Ang sarap pala sa pakiramdam na magmahal ulit. Yung walang takot, walang pag-aalinlangan. Yung alam mong safe ka, na hindi ka niya iiwan, na hindi ka niya sasaktan. Natapos na ang kontrata ko sa Korea. Nakapag-ipon na rin kami ni Aldrin ng sapat-sapat. At ang desisyon, umuwi na ng Pilipinas. For good. Ready ka na ba, mahal? Tanong ni Aldrin habang nasa eroplano kami pabalik. Hawak niya ang kamay ko. Mahigpit. Umiti ako. Naman. Basta kasama kita. Cheesy, pero totoo. Siya na ang naging lakas ko. Siya na ang naging mundo ko. Ang unang plano namin pag-uwi. Magpakasal. Simpleng kasal lang. Sa simbahan kung saan kami unang nagkita ni Aldrin after ko siyang payagang manligaw, charot, sa simbahan lang talaga. At pagkatapos magpapatayo kami ng maliit na bahay. Yung sarili naming bahay. Malapit sa dagat. Pangarap ko yun dati pa. Ang kasal namin, simple lang pero puno ng pagmamahal. Nandun si Mama, malakas na ulit. Si Lisa, na ngayon ay si Yena. Si Junior, na malapit nang mag-graduate ng engineering, tinupad niya yung pangarap ko para sa sarili niya. At syempre, nandun ang pamilya ni Aldrin, na tanggap ako. Nung naglalakad ako sa Aisle, suot ang lumang wedding veil ni Mama, yung veil na ginamit niya nung kinasal sila ni Papa, hindi ko mapigilang maiyak. Tears of joy. Finally, eto na. Yung happy ending na akala ko, sa fairytale lang nangyayari. Sa dulo ng Aisle, naghihintay si Aldrin. Ang gwapo niya sa suot niyang barong Tagalog. Ngumiti siya sa akin, yung ngiting nagpatunaw ng puso ko simula pa lang. You look beautiful, mahal, bulong niya nung nasa harap na niya ako. Ikaw din, mahal. Ang gwapo mo. Ang seremonya, ang bilis. Parang isang panaginip. Nung sinabi naming T.A.D.O., parang may fireworks na sumabog sa puso ko. This is it, Dimres Rose de la Cruz Park. Ang sarap pakinggan. Pagkatapos ng kasal, sinimulan na naming ipatayo yung bahay namin. Isang maliit na bungalo, may 2 kwarto, may malawak na bintana na tanaw ang dagat. Araw-araw, nandun kami, sinusubaybayan ang pagtayo ng pangarap naming tahanan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ni Aldrin sa ilalim ng puno ng niyog, pinagmamasdan ang mga construction worker, may biglang tumawag sa pangalan ko. Rose.
Napalingon ako. Isang pamilyar na boses. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Isang boses na minsan nang nagpatibok ng puso ko. Si Ray. Nakatayo siya di kalayuan. Medyo nagbago na siya. Mas mature tingnan. May konting bigote na. Pero yung mga mata niya, yun pa rin. Yung mga matang nangungusap. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Si Aldrin, napansin niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Okay ka lang, mahal? Tumango ako kahit hindi. Ano nang ginagawa niya dito? Paano niya nalaman? Lumapit si Ray. Kasama niya ang isang babae. Maganda. Mukhang mabait. At buntis. Ray, sabi ko, trying to keep the voice steady. Ngumiti siya. Yung ngiting malungkot. O baka naman, masaya na talaga siya. Kumusta ka na, Rose? Long time no see. Okay lang ako, Ray. Ikaw? Okay na okay. Tumingin siya sa babaeng kasama niya, tapos hinawakan ang tiyan nito. This is my wife, Kathy. And soon, magiging tatay na ako. Napangiti ako. Totoong ngiti. Wow! Congratulations, Ray. Kathy. Ngumiti rin si Kathy. Thank you. Nabalitaan namin na umuwi ka na. At ikinasal ka na raw. Sabi ko, sabay tingin kay Aldrin. Ipinakilala ko sila sa isa't isa. Nagkamayan sila. Walang tension. Parang dalawang taong nagkakilala lang. Actually, Rose, sabi ni Ray. May gusto sana akong ibigay sa'yo. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na papel, medyo lukot-lukot na. Pero pamilyar. Sobrang pamilyar. Binuksan niya ito. Isang sulat. Yung sulat na pinunit ni Mama noon. Yung sulat kung saan sinabi niyang mahal niya ako. Pinagdikit-dikit niya yung mga punit na piraso. Itinago ko to, sabi ni Ray. Kasi naging parte to ng buhay ko. Ng buhay natin. Pero ngayon, sa tingin ko, mas kailangan mo na to, para maalala mo na minsan, may isang Ray Buena obra na minahal ka ng sobra. Inabot niya sa akin yung sulat. Kinuha ko. Tiningnan ko. Bumalik lahat ng alaala. Yung kilig. Yung sakit. Yung panghihinayang. Tumingin ako kay Ray. Sa mga mata niya. Wala na yung sakit. Wala na yung galit. Ang nakikita ko na lang, acceptance. At peace. Salamat, Ray, sabi ko. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Walang anuman, Rose. Masaya ako para sa'yo. Para sa inyo ni Aldrin. You deserve to be happy. Nagpaalam na sila. Pinanood ko silang maglakad palayo, magkahawak kamay. Masaya sila. At masaya na rin ako para sa kanila. Niyakap ako ni Aldrin mula sa likod. Okay ka lang? Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako. Mahal. Okay na okay. Inabot ko sa kanya yung sulat. Basahin mo. Binasa niya. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Mahal mo pa ba siya? Seryoso niyang tanong. Umiling ako. Minahal ko siya. Sobra. Pero iba na ngayon. Tiningnan ko siya sa mata. Ang puso ko kay Aldrin Park na ngayon. At habang buhay na iyan. Ngumiti siya. Yung ngiting nagpapakalma sa lahat ng bagyo sa puso ko. Niyakap niya ako. Mahigpit. Mahal na mahal kita, Rose de la Cruz Park. Mahal na mahal din kita, Aldrin Park. Lumipas pa ang ilang buwan. Natapos na rin ang bahay namin. Ang ganda. Simple lang pero ang cozy. Bawat sulok, puno ng pagmamahal. Puno ng pangarap. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nakaupo kami ni Aldrin sa veranda, umiinom ng kape, pinagmamasdan ang dagat. Ang tahimik. Ang payapa. Hinawakan ko ang kamay niya. Alam mo, mahal, sabi ko. Dati, akala ko, hindi na ako magiging masaya. Akala ko, habang buhay na lang akong mangulila sa mga pangarap ko, sa mga taong minahal ko. Tumingin siya sa akin. Pero,
Pero dumating ka. Tinuruan mo akong magmahal ulit. Tinuruan mo akong mangarap ulit. Tinuruan mo akong magpatawad sa sarili ko. Niyakap niya ako. Lahat tayo may nakaraan, Rose. Ang mahalaga, natuto tayo. At handa tayong sumubok ulit. Tumingin ako sa dagat. Ang ganda ng sunset. Kulay kahel. Kulay rosas. Parang pag-asa. Salamat, mahal, bulong ko. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hinalikan niya ako sa noo. Ako ang dapat magpasalamat, Rose. Kasi ikaw ang nagbigay kulay sa mundo ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dito, sa tabi ng dagat, sa sarili naming tahanan, kasama ang lalaking mahal na mahal ko dito, kumpleto na ako. Huminga ako ng malalim. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng pakiramdam. Sa wakas, bulong ko, habang nakatingin sa papalubog na araw, hawak ang kamay ni Aldrin. Sa wakas, akin na tong tahanan. Akin na rin ang sarili ko. At doon, sa harap ng walang hanggang dagat, sa ilalim ng papalubog na araw, alam kong ito na iyon. Ito na ang simula ng bago kong buhay. Isang buhay na puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang kaligayahan. Ang mga pangarap na minsan kong binitawan? Siguro, hindi talaga sila nawala. Nagbago lang sila ng anyo. At ngayon, kasama si Aldrin, handa na akong abutin ang mga bagong pangarap na iyon. Because finally, I am home. And I am whole. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-abot hanggang sa dulo ng kwento ni Rose, ni Ray at ni Aldrin. Ang bawat topic ninyo sa next chapter, bawat minutong inilaan ninyo para basahin ang bawat salita, ay isang malaking karangalan at inspirasyon para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para na rin akong naging si Rose. Naramdaman ko ang kanyang lungkot noong mga panahong kailangan niyang talikuran ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Naramdaman ko ang kanyang kilig sa mga simpleng sandali kasama si Ray, at kalaunan, ang pag-usbong ng bagong pag-asa sa piling ni Aldrin. Naging isang emosyonal na paglalakbay ito, hindi lang para sa mga karakter, kundi para na rin sa akin bilang manunulat. Nais kong maipakita ang isang kwentong malapit sa ating mga puso. Isang kwentong sumasalamin sa mga pagsubok at tagumpay ng pangkaraniwang Pilipino, lalo na ng ating mga kababayang Bith. Ang kwentong ito ay tungkol sa sakripisyo, sa pamilya, sa mga pangarap na minsan ay kailangang isantabi, at sa pag-asang laging may pangalawang pagkakataon. Tungkol ito sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Tungkol ito sa paghahanap ng tunay na kaligayahan na minsan matatagpuan natin sa mga lugar at taong hindi natin inaasahan. Isa sa mga pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating ay ang walang kapantay na pagmamahal sa pamilya, ngunit kasabay nito, ang kahalagahan din ng hindi pagsuko sa sarili nating mga pangarap at sa ating karapatang lumigaya. Na kahit gaano man tayo nasaktan o nadapa, laging may pag-asang bumangon at magsimula muli. Ang pag-ibig, minsan masakit, minsan nakakalito, pero kapag dumating ang tamang tao sa tamang panahon, ito ang magiging pinakamalakas nating sandata at inspirasyon. At higit sa lahat, ang paghahanap ng tahanan, hindi lang sa isang lugar, kundi sa ating sarili at sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kung naantig man ng kwentong ito ang inyong puso, sa anumang paraan, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Nais ko pong marinig ang inyong mga boses, ang inyong mga kwento, ang inyong mga ihugot na marahil ay maihahalin tulad ninyo sa pinagdaanan ng ating mga bida. Para sa akin, bawat mambabasa ay bahagi na ng paglalakbay na ito. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana'y napangiti, napaiyak at sana all ko kayo kahit papaano. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.